Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Good evening, world! Magandang gabi po sa lahat ng mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo sa NCR. But anyway, ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba, Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Good evening. NCR. Ang Metro Manila is not considered a province, right? NCR. National Capital Region. A region siya. So Metro Manila is not a province but a part of NCR. Yes. At kaya naman dito sa Metro Manila, nandito ang maraming ganap. Oo nga. Actually, kaya ako naisip kasi isa nagreklamo, do not call Metro Manila a province kasi nga NCR siya. So para lang maliwanagan yung ganyan. At syempre, nandito ang kapital ng buong Pilipinas, ang Maynila. Diba? Dati ano bang kapital ng Pilipinas? Manila. Nagbago ba ever since? Diba hindi? Nagbago-bago. Quezon City tapos nagpalit. Really? Was there a time na Quezon City ang capital? It was proposed, I think. Naging Quezon City ba officially? Nice. Nice to know. At dahil dyan, pwede bang malaman natin kailan yung panahon na Quezon City ang naging capital ng Pilipinas? Oo nga. Kailan ba yun? It's nice to know, It's nice to know. Well, diba? actually, kasi nga parang naisip nila yun dahil, di ba, halos lahat ng mga government agencies nandito sa Manila, sa Quezon City. Diba? Correct. Yung mga departments. Correct. Diba? Kasi nga naman, medyo maluwag-luwag pa kasi ang Quezon City compared noon. Noong uno. Kaya meron. Pero hindi, Manila dati na rin naman, maluwag-luwag Wala naman kasi kalsada pero diba? kasi kung luluwag ka pa, sa reclamation na gagawin mo ngayon sa Manila, di ba? Ayan, okay. Eto 48 to 76. Ay, hindi pa kasi ako pinanganak. Hindi ko masasabi. Ay, tignan mo talaga si Direk. Hindi pa nga ako pinanganganak. Hindi ko masasabi ayaw naman niya sabihin sa akin na totoong sinasabi ko. Nung pinanganak pala ako ang Quezon City ang aking birthplace. Really? Sige na nga. Sige. But anyway, good to know. Dagdag kaalaman para sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin. Di ba? Noong 1948 to 1976, Quezon City was the capital of the Philippines. Tingnan mo. Diba? Oo nga, may quiz dyan mamaya, boys and girls. Sige. Eto na muna ang quiz para sa'yo. Numbers. Numbers sa Globe. Actually, baka bumaksak ako dito. 0954 3100331 and for Smart, it's 0961-770-8807 sa mga gustong mag-text sa amin. Okay. So, ito na ang ating first texter na si Jessa ng dating 1948 to 1976 ay kapital. Nasaan yon? Quezon City. Okay. Hello, attorney. I'd like to ask for legal advice about my situation. My friend convinced me to be his business partner. Ba, Inglesero ito, ha? Buti mukhang this is English, Okay. Okay. My friend convinced me to be his business partner in an already operational business, and I agreed. After a month, we encountered some issues and decided to make changes. But another problem came up. The last update I received from him was that he would let me know if the business would resume operations. But it's been a month now and I haven't heard anything since then. We agreed that I would pay my investment in partial amounts, and I already gave 27,000, which is 36% of the agreed share. Unfortunately, he's no longer responding to my messages, and I'm worried that I might have been scammed. I want to pull out from the business and get my money back. Would this situation be considered a fraudulent act or estafa so I can file a case? Depende. Nahilo ko doon. Oo nga, nag-nosebleed ka ba doon? Naubusan ng dugo. Naubusan ng dugo, nag-nosebleed. Hindi, pero okay. English. Yeah, yun na nga, sasabihin ko, gusto kong mag-English. You have English, ha? Well, I think it would depend English. If the situation, if you have a written contract to the effect that determines the relationship between you and your friend, na business partner. Because normally, this is considered an investment. And an investment is not part of estafa. Because an investment,
as an investment, you have to accept a little bit of risk. Diba? Any investment or business venture carries with it the risk of losing your money. That's why you go into business. So for example, right now, he can't actually locate the business partner. Yes, but the thing is, he said that it was an operational business already. Yes. So you can't say that it was deceit in saying that there was no business. Correct. Diba? And the thing is that they only encountered some issues which required the closure of the business, which is actually normal. So, my point if the is- business failed. Okay, so my point is, if ever he decided to pull out all his investment, he's okay to do that. As long as, first you check your contractual obligations. Okay, so it should be written kasi. Yes. So Oo. in this case, I would think it's a civil obligation, and the terms of the contract would be the law between the two of you. So if So it might fall on civil case. Yes, the only time that it will be considered as estafa, even if it's an investment, if there was deceit and fraud in obtaining your investment. And what are the deceit or fraud? There was actually a non-existent business, or the manner in which you were made to invest was you were made promises Yes. that that you relied upon. Okay, sige, But Tagalogin natin. Okay, De, in short, mga friends na nakikinig sa atin ngayon, in this short, one, medyo I think kung investment siya, ang mangyayari dyan, hindi siya pang estafa eh. Correct. Kasi investment yan eh. kasi lahat ng negosyante, meron hong pagkakataon na talagang nalulugi ang negosyo. Yes, so, hindi mo siya pwedeng whenever idemanda you go kung nalugi ito lugi. Whenever you go into business, Ah. tanggap mo na pwede kang malugi. Malugi, Oo, diba? oo. Kung baga So, tumataya ka nga dyan. Ba't mo naman siya idedemanda kung nalugi? Dalawa naman kayo nag-isip Oo, niyan. Pumayag ka naman. As long as totoo yung mga issues. Ngayon, Oo. kung sakaling niloko ka niya na sinabing nalugi, hindi naman pala nalugi, Yun paano ang yun? pwedeng estafa. Yan, Pero okay. hindi dahil sa investment. Sa investment yan, mo. O kaya diba? maya, nagising ka lang one day. You decided, I don't wanna go with you anymore. I don't wanna invest anymore. Then you wanted to pull it out. Parang that's not the case. You can't just It say, should not you be cannot like that. allege estafa just because a business failed. Yan. Okay, Okay. so- you get it? Yes. Okay, you Okay, get it. Okay. Now, we go to Angelica ng Laguna. Magandang gabi sa'yo, Angelica. Good evening, Angelica. Mare and Good evening po. Attorney PG here. Hello? Hi. Good morning. Hello? Good afternoon. Good evening. Hello po. Okay, hello good po. evening. Magandang gabi po. Yes, anong problema natin, Angelica? Hello? Kulang sa energy si Angelica. Hello, telepon? Yes po. Ayan. Hello po. Mahina po yung signal. Mahina. Mahina. Oh, sige. Naririnig mo kami, Angelica? Siyempre, hindi nga naririnig, Naririnig, di ba? oo, Oh, kasi di hindi siya wala sumasagot. naman, di siya sumasagot. Siguro sa Angelica? balikan ka namin kaya, Angelica. Kung Hello? Hanap ka ng spot dyan, Angelica. Taas mo yung kamay mo, Angelica. Na medyo malakas-lakas ang signal. Baka lang. Okay po. Okay po. Okay na yan. Mukhang okay na siya. Okay na. Okay ka na? Okay po. Ah, Ayan. sige, anong problema natin, Angelica? May nagpo-post po kasi sa online about me with my pictures po. Tapos may paninira siya Okay, cyber. na, yes po, sinasabihan na kaming scammer and Sinasabihan Yun po nga, kayo na scammer. Sinong kayo? Ikaw at? wala po kaming kilala na nakaaway or may atraso po. Tapos Hindi, bakit sinasabi mo kami? Ikaw at? yung boyfriend ko po, may kaming dalawa dun sa pictures ng boyfriend ko po. Boyfriend niya. Alam mo O, kung sige. sino nagpo-post nun? Kilala mo? Yes po, hello po. Kilala mo kung sino yung nagpo-post? As in, nung yung nagpo-post, nakalagay yung pangalan na totoong tao Opo. yun? Yes Kilala po. mo? Dami account po yung nagpo-post eh. Dami account. Troll. Troll. Usually naman kung mag-ikaw. Actually, ganun talaga yan. Alam mo, yung matapang kung hindi, matapang mag-post kung hindi sila yung kung nakatago. Hindi po namin kilala kasi wala naman po kami matandaan na may atraso kami. Anong sinasabi? May katotohanan ba yung sinasabi?
Wala po. Okay. Sa Hindi po. okay, before the legal, before yung legal na payo, kung hindi naman pala totoo yan, at usually yung mga apps or yung mga platforms na ganyan, meron silang mechanism on reporting. Na-report mo na yung post na yon? Hindi ko po siya mahanap. May nag-send lang po sa akin na kakilala namin. Ganon. Pa-report Yes mo dun po. sa kasama mo. Yung nag-report. Kasi first, before you do anything else, i-report mo na muna yan dun sa platform na yan, kasi sa Facebook. O kunwari, meron. kung Facebook, report mo sa Facebook, Yes. ganyan. Oo. Pero kung hindi niya nakikita yung ano na yon, yung, kunwari, kasi di ba para ma-report mo siya sa Facebook, attorney, dapat nandoon ka sa mismong site ng, o kaya Yes, so yung photo. totoo. Pero kung hindi siya nandoon, meron bang ganon? Kaya ba yun? Pag mag-report ka sa Facebook without the link or without anything, parang hindi eh. Hindi Parang nga. mahirapan eh. Hindi, kailangan na nandun siya mismo. Yes. Hindi, gawin lang niya. Pwede bang ganito, attorney? Di ba naka-screenshot yon? Example, no? Sinend sa kanya. Mag-NBI na lang siya, pa-check niya. Pwede ba yun? Isa Oo. lang ba siya or tuloy-tuloy? Ano po, tapos may mga nagte-text din po sa number ng boyfriend ko na Naka-post? minumura siya. Okay. Naka-post yung number nyo? Doon sa... Hindi po. Nagtataka na lang po kami paano nila nalalaman yung numbers namin. Alam mo malamang kakilala nyo yan. kakilala mo yan, Oo, friend. Kasi, paano mo nalang malalaman yung telephone number? Yes po. Anyway, the Sigurado best- ka walang rivalry sa mga Oo nga eh. baka naman Hindi. medyo Hindi, ako may kaaway kayo Hindi, dyan. kung ako nga dyan is, muna is... Wala po. Wala talaga kami matandaan. Wala na naman siyang nakaaway. kaaway daw. Ilang taong ka na, Angelica? 19 pa lang po. Bata pa. Naku, parang feeling ko yung sa mga bata. Usually ganyan. Okay. Binubuli sila, ganon. Oo So, okay. Ang una muna is, first advice is that, yung nung nagpadala sa'yo ng screenshot, kung may access yung friend mo na yun, na nakita yon, at if it's still live on their feed, sila yung mag-report on your behalf. Pwede naman yun eh. Okay, pa-forward sa'yo. Yes. Pa-forward mo, pangalawa, i-report mo. Pangalawa, Okay po. tama yon. You can always go to kasi ngayon sa PNP, meron na yung, sa mga police, Cybercrime. the cybercrime group, 'di ba? Na sa dami ng mga batas ngayon na patungkol sa mga gantong mga hindi man krimen but insidente na online nangyayari. Yung pag-iimbestiga, gumawa na ng sariling grupo ng kapulisan specializing sa gantong na they can investigate at pwede ka nang pumunta sa pulisya para maimbestigahan. Kasi hindi natin malaman kung paano natin patitigilin ito kung hindi mo alam kung sino yung Correct. kung sino yung may sala. Alam mo, Oo. Angelica, tama si attorney, di ba? Pumunta ka doon sa cybercrime group ng NBI. Meron silang tinatawag na forensic. Yeah. Malalaman nila kung sino yan. Believe me. Oo. Magaling sila dyan, okay? Malalaman at malalaman Oo, ko kasi kahit dami at troll yan. Yes, kasi kahit anong mangyari, the first step is to be able to know sino sila. Pangalawa, yun na nga, pero in the meantime, habang ginagawa mo yan, gusto mong matigil yon, kung may mga kaibigan kayo, magmatsyag sila, report lang sila ng report niya. Doon sa app na yon. Sa app na yon, kung saan man yun. Okay? Okay po. Okay, thank you, Angelica. Angelica, Salamat. bata nyo pa, so ingat kayo. Oo nga. Ang boyfriend mo anong edad? Oo nga, 23 po. Ano daw? 23. 23. Yes po. 20. 20. Kala ko 53. Oh, Oo. Kinabahan ako sa 53. Kakausapin ko yung boyfriend mo. Oo, yan, pagka kung 53. siya, ha? Okay, Ate sige. kayo 19 lang, ha? Okay, di ba? O, sige, ha? Kinabahan kami sa'yo, ha? Okay, sige. Bye, Pero Angelica. ayaw naman natin maghusga. Yes. O, huwag tayong judger. Pero 53, kaedad ko yun eh. Huwag mo sabihin yung edad mo. Pag Oo, sinabi mo edad mo, dumadamay ako. Wait lang, easy. Kasi kung ganun, meron akong kaibigan na kaedad ko, tapos ganun, papagalitan ko yung Ay, yung ganyan. kaibigan. Talaga? Saan mo pagalitan? Paano sabi niya true love?
Utang na loob. Wag Ay, tayo. judger ka! I'm really judger. Judger. Sige. Kasi pwede ka naman makahanap ng kaedad mo. Sa bagay. Or- Pero sige na nga. I mean, para natin baka tayo husga ng pag-ibig. Sige na nga. Oo, Sige na pwede nga. naman. Bakit? In Nega lang fairness, ako. ha? Nega lang ako, nega. Sige. Hindi, in fairness, ha? In fairness, in Fairview, ano ba ang age na medyo malayo sa'yo? 10 years? Doble? Yung sa akin? Oo, kunwari, ano yung nakikita mong masyadong malayo na parang, Alam mo, nagki-cringe ka ng konti, ba't actually, ganyan? hindi O, ko ganon. alam. Pero yung asawa ko is 5 years older sa Okay akin. lang yon, 5 Okay. years older. Pero alam mo, merong definition of a cougar, mathematical. Really? Mathematical. Sige, yung cougar, sige Okay. nga, paano? It's half your age plus 7. Oo. Taas, ha? So, kunyari, Okay, so, kunyari, kung 50, Taas, half your age, okay. 25, plus Oo. 7, Ay! 32. So, kung ganon at mas bata, Cougar na cougar. Oo. Okay. Meron pa nga yung leopard ba or something, yung talagang bata pa. Yung, Grabe, leopard. Cougar na, leopard pa. kung teenager. Talagang parang ano na yun. Sige. diba? Okay, Diba? sige. Pero ano yun, ibig sabihin, pero okay lang sa'yo ang mas matanda ang babae kaysa lalaki. Oo naman, okay lang. Okay lang. Okay lang. Pag sobrang layo lang, parang, gumaganyan ka. Medyo magtataka ako ng konti. Tataka Pero ka. hindi naman ako yung parang... As a lawyer, sabihin na natin, ha? Oo. Bakit? Kasi syempre, we have to ask a legal point of view na na-experience mo. As a lawyer, pagka kunwari ganyan yung nakikita mo, tapos medyo sobrang bata yung girl, tapos yung yung lalaki medyo sobrang tanda na, and may mga anak na iba, Yung una sa una. oo, ano ang feeling mo doon? Kasi may case na ganyan, na nag-aaway-away yung mga anak dahil nga sa sobrang bata nung nakukuha ng tatay, ganyan. Feeling ko problema. Problema, no? Every time na makakita ako ng gano'n, I hope for the best, but I always see na magka-problema to. Because kaedad of- niya yung yung anak mostly niya. property relations, not because of anything else, 'di ba? Kasi the likelihood of things going south is higher, Yes. 'di ba? So lalo na yung sa ganyan sitwasyon na merong pamilya na nauna, 'di ba? Tapos yun mag-ano. Although okay, the mechanism here is actually nice sa batas, ha. Na kunyari kung if there was already yung lalaki or kahit yung babae is coming from a previous relationship was annulled or nabiyudo or byuda, and then ang mangyayari mag-aasawa ulit at hindi pa nasa-settle yung estate, automatic separation of property. Okay, susunod. speaking of that, kasi meron akong case ngayon na gusto kong itanong sa'yo, attorney, ganito kasi siya, hindi akin to, ha? I'm asking for a friend. Lagi lang ganyan. Hindi naman hindi akin to. Umamin ka na. Hindi nga Hindi ako. nga ikaw Ano ba? mayaman. O sige, eto na. So yung nanay, nabiyuda, okay, and then ang nangyayari is, syempre may mga anak na medyo mas matatanda na, in a may way, edad na. adults na, no? But then, the mother is, yung mga typical na sa mga gym or sa mga dancing, may mga nakakasama, ginagastusan, etc., etc. And the daughters or the sons or the children, they're not happy with it kasi gumagastos na yung mommy niya sa mga hindi dapat paggastusan. Ako kasi, if you're going to ask me, kung kinita ng nanay yan, wala kang pake. Actually, I agree. Diba? I would agree. Pagka kunwari ako yan, kinita ko yan, wala kang pake. Oo, Pero pag kung binigay ng tatay yan, kung maligaya naman ng nanay nyo, 'di ba? Correct. Sa nangyaring 'yan. At pero kahit binigay ng tatay nyo 'yan. oo. Paano either- kung tatay ang kumita na naipamana lang? Okay, kasi pag kunyari, byuda na 'yan, let's assume dapat nakamana na yung mga anak. Paano kung di nag-aayos ng estate? Ayaw yun ng ang nanay. problema doon. So Pero merong karapatan yung mga bata. may karapatan yung kung hindi pa nasa-settle yung estate, then that's the move. Wag niyo pigilan yung nanay nyo, pero move for the settlement of the estate. Correct. So ngayon, pagka namulubi ka, problema mo na yan kasi ginawa mo yan. Kasi nakuha na namin yung para sa amin. Yes. Oo. So, ano bang hatian sa ganyan? okay, pag conjugal kasi, una muna, kunyari kung isang one whole yan, yung kalahati,
kalahati will be for the For the spouse, the surviving okay. spouse. At yung kalahati, yun ang paghahatian nyo, kasama yung surviving spouse. So, kunwari, kalahati, 50% nasa kanya. So, 50 na lang. Oo. Yung 50, 25 doon sa nanay pa. Ilan ba sila magkakapatid? 3? Tatlo ata eh. Oo, Kung 3, de 25% kasi 4 sila. hati-hati Oo, pa. equal silang 4. Kung, Equal. Kala ko mas malaki pa doon sa surviving spouse. hindi, Hindi. nakuha niya na yung 50% niya. So hati-hati na doon sa kabila. kabilang side is that she will share paano kung like merong existing business na umaandar? depende kung sino may-ari ng business. Kung ang may-ari The ng business, father. then the shares of the father will be the one that will be part of the estate na paghahatian. Shares ng father. So, ibig sabihin, hindi. They were the ones doing it eh. It's the father who built it and it's running. Or if it's running, it's still the shares of the father that is going to be. Kung business yan na meron talagang korporasyon, may shares ang tatay, di ba? Usually sa mga ganyan, sa mga pamilya, yung shares ng tatay ang malaki. Oo. So yun ang paghahatian. Yun ang paghahatian. Okay. Anyway, nako, eto na muna ang isa pa. Si Okay. Regine, 27 years old ng Iloilo City. Hihingi lang po sana ako ng legal advice. Employed po ako since July 2024 at nag-resign po ako nitong October lamang, 2025. Napansin ko po mula noon, effective ang DOLE mandated salary increase sa Western Visayas noong November 17, 2024. Hindi pa rin po ito inimplement ng employer namin hanggang sa pag-resign ko. Gusto ko lang pong malaman kung may karapatan po rin po ba ako na humingi ng adjustment or payback para sa mga dapat sanang salary increase ko kahit na nag-resign na po ako. At ano po kaya ang hakbang na pwede kong gawin para mahabol ang employer ko? Kasi nagkaroon ng increase sa Western Visayas. Actually, pwede kang humingi Pwede. Tsaka ng, di ba may 13-month pay pa siya? yes, pwede pa yan. Na prorata pa rin kung ano yung yes, ano niya. Sige. Pwede kang mag-ano yan. Ang case mo dyan, hindi naman lahat ng mga kasong nilalabas sa NLRC ay illegal dismissal. Correct. Ikaw ay nag-resign eh. What your case will be for yung sa differential. Pero ba't kailangan mo mag-case? Huwag ka muna mag-case. Sumulat ka muna na hinga base mo. sa Hinga mo sa sirkulasyon, etchos, ganyan. Sa Western Visayas. Hingin. Yan. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, kasi ang maganda yung sinabi na Western Visayas, every so often kasi ang DOLE naglalabas ng wage increase. Correct. But that wage increase is based on the minimum salary, ha? Oo, Kunyari. minimum. Oo, so I would suppose na minimum salary to. Tapos hindi yung pag above minimum ka, hindi kasama ito, ha? kasi minsan, although kung generous ang iyong employer, minsan Bibigay. na Oo. yung proportionate. Pero yung mga salary increase na sinasabi po dito ay ini-increase ng bawat region kasi depende dun sa wages ng Okay, bawat. ganito Kasi sa Metro Manila may ganyan eh. Nag-increase din tayo from 17,000 something. Nadagdagan ng, ngayon parang 18,000 something na. So kung sa'yo, yun yung minimum, ha? Minimum. Kumbaga, Kumbaga, that's hanggang the minimum lang tayo, salary friend, ha? Baka magkamali ka. So, first, let's check if you are a minimum salary earner, then you are covered by the wage increase. But if you are not a minimum salary earner at mataas ka pa sa minimum, hindi ka entitled doon sa Hindi ka saklaw dun sa increase. sa increase. Kasi baka sabi niya, ba't sila nag-increase ng 500? Ba't ako hindi ako nag-increase ng 500? if Para you are- 20 na yung sweldo but if you niya. are above the Hindi. minimum wage doon sa area mo, hindi ka covered. So let's assume you are, yes, you have a right. Yes. So, Sulatan muna niya. hingin mo kung ayaw bigay, saka ka magkaso for the differential. Okay, sige. Eto naman. Ano daw? Wala na. Si closing. Sabi ko sa'yo, tapos na tayo. 'Di ba? At dahil dyan, tapos na po kami. Sana po marami kayong natutunan sa amin at sana nakisaya po kayo sa aming munting huntahan dito na kapupulutan din ng aral para sa inyong lahat. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao! At ako yung abogada de Campanilla, Attorney PG. Of course, hi kay Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Bye everyone! God bless you! Bye-bye!